pray. Reading of this scripture po. Babasahin po ang Isaiah 1:1-6. Akin pong babasahin ang Isaiah 9:1-6. Pagkahali ng prinsipe ng kapayapaan. 9. Ngunit napangin ang diin sa
isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Bibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawarin kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Pinasipilan ng kalagahan. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Natawagan ko po ang Bible reader. Amen. Atin pong basahin ang epistle po sa sulat ni James chapter 4 verses 7 to 10 at sabi sa Tagalog. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Purihin ang Diyos. Tayo tumayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo ngayong gabi na matatagpuan sa Lucas 2 verses 10 to 14. At ito po ang sinasabi. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil paparito ako para sabihin sa inyo ang magandang balita na nagbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Mesiyas na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan. Makikita ninyo ang sagol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang saksakan. Walang ano'y bitaw mula sa langit ang isang napakalaking hukbo ng mga anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa naman ay kapayapaan ng mga taong kanyang kinalulugdan. Ito po ang salita ng Diyos.
It's that one song here when the world is sincere and you like to find a way, show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man of his face and a crocodile tears. All need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. The world is His love. Yes, the world is your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, hear the man who has everything would be so happy if you would bring. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Purihin ng Diyos ang napakagandang awitin. Ngayon po ay ating handa ang ating puso't isipan para sa pakikinig ng mensahe na ibibigay sa atin ni Dr. Anthony Rivera. Isang napakagandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Noong mga nakarang gabi, ang ating mga topics ay tungkol sa joy. Ang pangalawang gabi, hope. At katapos kagabi naman ay peace. Ngayon po, ang ating topic ay tungkol sa love, pag-ibig. Ang ating mensahe ngayong gabi ay tatalakay sa 1 John 4:7 to 12 na binasa kanina ni Madam Miriam. Ito'y bahagi ng epistola po. Sa ating mensahe ngayong gabi, tingnan natin ang pagkakaiba ng tinatawag ng mundo na pag-ibig at ang pag-ibig na totoo. Makikita natin ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa Diyos, tinatanggap mula sa Diyos, at nagpapabago o nagbabago sa atin. Ano nga ba ang pag-ibig? Maalala ko, nung nasa high school kami, mga 80s, early 80s, sa isang book na pinapirmahan ng mga estudyante ng panahon yun, ay mayroong isang tanong, what is love? Anong ating isinasagot dito na? Love? Love is blind. Ganun. Pero, ano nga ba ang pag-ibig? Taliwas sa maaaring narinig na natin, ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Aminin na natin sa pag-ibig, ang damdamin ng feelings ay naroon, lalo na sa simula. Ngunit ang pag-ibig ay higit pa sa partikular na pakiramdam para sa isang tao. Sa ating pag-ibig, sinabi, huwag mong ibatay ang pag-ibig sa iyong nararamdaman dahil hindi mo ito mapagkakatiwalaan. Ang damdamin kasi ay pabago-bago at hindi sapat na angkla o basihan para sa isang bagay na kasing dakila ng pag-ibig. Kaya naman, hindi nakakatulong ang pagsasabi ng mga bagay na tulad ng in love ako sa iyo. Ano ba ang ibig sabihin ng in love? Kung maaari ka bang umibig,
Maaari ka bang mawalan ng pag-ibig? Kung maaari kang umibig, maaari ka bang mawalan ng pag-ibig? Ano ang mangyayari kapag hindi ka nakaramdam ng pag-ibig kinabukasan? Iniibig mo siya ngayon, pero kinabukasan, hindi ko na yung nararamdaman. Titigil ka ba sa pagmamahal? Ang pagbabatay o basihan ng iyong pagmamahal sa mga damdamin ay parang pagbabatay o pagbase nito sa kagandahan. Kung ibabatay mo ang pagmamahal mo sa kagandahan, yung nakita mo kagandahan ng iyong girlfriend, paano ang mangyayari kapag tumigil ka na? Hindi mo na nakita na maganda siya. Paano kung pumupas na ang ganda ng minamahal mo? Mawawala ba ang pag-ibig mo? Kung ito'y nawala, hindi ito pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi isang pakiramdam na unti-unti kang nahuhulog at nawawala. Sinabi, fall in love, lost in love. Ganun. Falling in and out of love. Kundi ito ay isang pangako. Ang iyong pag-ibig ay hindi isang bagay na ibinibigay at tinatanggap batay sa favorable o advantageous o hindi favorable mga sitwasyon o pangyayari. Ang pag-ibig na makamundo ay uri ng pag-ibig na nakatuon sa pansariling interes, material na bagay at panandaliang kasiyahan. Madalas, inuudyukan ng bisyo, pagnanasa o pakinabang kaysa sa buhay, kaysa sa tunay na malasakit at sakripisyo. Ito ay makasarili, inuunang sariling gusto o pakinabang. Nakasentro ito sa material na bagay, yaman, anyo, katanyagan o kapangyarihan. Panandalian, madaling magbago kapag nawala na ang pakinabang. May kondisyon, sinasabi, mahal kita basta't may nakukuha ako. Ang tunay na pag-ibig ay isang malalim na pangako na nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na hinikayat natin sa ating sarili, kundi isang bagay na nagsisimulan sa Diyos, dumadami sa atin at nagbabago sa atin. Sabi nga sa 1 John 4:19, tayo'y nagsiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang mabuti lamang ay ang mundong ito ay bunga ng biyaya ng Diyos sa atin. Yun lang po ang kabutihan. Dahil sa kasalanan, mas inibig natin ang ating sarili at hindi ang Diyos. Nabubuhay tayo para sa ating sarili at hinihinagat ang ating sariling kabutihan. Ngunit ang Diyos ay laging mayaman sa awa. At dahil nga sa dakilang pag-ibig niya sa atin, kahit na tayo mga patay dahil sa ating pagsalangsang o pagsuway, disobedience, ay binuhay niya tayo kasama sa Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya kayo'y mga ligtas. Sabi sa Efeso chapter 2, verse 4 to 5. Sinabi rin ni Pablo sa Roma 5, versikulo 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.
Inibig tayo ng Diyos at sinugo ang kanyang anak upang maging tagapaglubag loob sa ating mga kasalanan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Ipinakita ni Jesus ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagiging pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. Maaaring hindi tayo pamilyar sa salitang pampalubag loob. Ang ibig sabihin nito ay pakalabahin ang galit o puot ng isang tao. Mahalaga ito dahil sinabi sa Roma 1:18 na ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kalikuan ay pinipigilan ang katotohanan. Mahalaga ang pagpalubag loob dahil ang galit ng Diyos ay dapat mapalubag. Bakit galit na galit ang Diyos? Bakit nga ba? Dahil ang Diyos ay nasusuklam sa kasalanan at kinamumuhian ito. Isinulat ni Propeta Habakkuk ng Diyos ay banal at hindi niya matitiis na tingnan ang kasamaan. Habakkuk 1:13. Ang puot ng Diyos ay nahahayag laban sa kasamaan at may dalawang paraan lamang upang mapawi ang puot ng Diyos. Ang iyong kamatayan o ang kamatayan ni Kristo. Kapalit mo. Isinugo si Jesus upang pawiin ang puot ng Diyos laban sa kasalanan. Kailan ba hindi nagkasala si Jesus? Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. At dahil dito, dahil na tayo tinubos ng ating Diyos, tayo ay naligtas. At dahil tayo ay naligtas, tinanggap natin siya, tayo ay nababago. Binabago tayo ng Diyos. Magmahalan tayo. Ang pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos ay pumapasok sa atin at binabago tayo. Tunay tayong nagsimulang mabuhay sa pamamagitan niya. Ang pagbabagong ito ay pinapakita sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa isa't isa. Malinaw na ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo at umaapaw sa ating puso para sa pag-ibig para sa iba. Mas nilinaw ni Juan ang kanyang punto na isulat niya, mga minamahal, kung gayon, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Sa katunayan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap sa atin kapag tayo ay nagmahalan. Ngayong Pasko, pagnilayan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pinawi niya ang puot ng Diyos laban sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nabuhay na muli si Jesus mula sa mga patay upang bigyan tayo ng matuwid na buhay na nakalulugod sa Diyos.
Kung tayo ay minahal ng Diyos ng labis, tiyak na pwede rin nating mahalin ang ating kapwa, mahalin ang isa't isa. Huwag tayong magmahal gaya ng pagmamahal ng mundo. Pagmamahal ng mundo na puro pansamantala, pansarili lamang. Pagmamahal ng mundo na nakabatay sa damdamin at emosyon. Sa halip, ay magmahalan tayo gaya ng pagmamahal ng Diyos na nakabatay sa biyaya at panahon. Ngayong gabi, umpisa na natin isabuhay ang pag-ibig na itinuturo sa atin ng ating Panginoon dahil yan ang kanyang kagustuhan. Sa Diyos ang kataas-taasang papuri. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sige po ang papuri sa napakagandang mensahe about love. Ito po ang tunay na mensahe ng Pasko ng pagmamahal dahil bigay ni God si Jesus Christ para sa ating kaligtasan. And that because of God. Ngayon po ay tinatawagan ko ang mga shares. Sa ating Aking mapagbiyayang Diyos, maraming nasanangin. Narito po ang aming mga handog sa gabi ito. Tanggap ng aming pagkilala sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Basbasan mo po ang mga handog na ito at ibalik ang siksing bibig pagpapala sa mga anak mo ng kanila. Ito po ang aming sarap panalangin sa pangalan ni Jesus. para po sa ating closing scene, awitin po natin ang Pasko ay sa natin. May taluhain at sindala
ito na simbang gabi ay buong pagpapaganap kami lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-ibig. Salamat sa iyong kakilang pag-ibig na hindi nagmamalik sa biyaya ng buhay at kaligtasan. At sa liwanag ng pag-asa na iyong binigay sa amin sa pamamagitan ng kapanganakan ng aming Panginoon Kristo. Pinupuri ka namin, O Diyos, kapagkat Ikaw ay tapat na Diyos na gumagabay sa amin sa bawat tuglo ng aming buhay. Sa gitna ng aming mga pagsubok, Ikaw ang aming lakas. Sa gitna ng dilim at kawalan ng katiyakan, Ikaw ang aming ilaw at kapayapaan. Salamat sa iyong presensya na patuloy na nananahan sa aming kalagitnaan tuwing kami ay nagtitipon upang sumamba at magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya ng iyong pinagkaloob sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming komunidad at sa bawat lingkod na iyong tinatawag upang maglingkod ng may katapatan at pagmamahal. Salamat po sa kaloob ng musika, panalangin, sa iyong salita at ng pagkakaisa ng bayan na siya nagpapalakas sa aming pananampalataya. Sa banal na sandali nito, Ama, buong puso namin inaalay at itinatalaga sa iyo ang aming sarili, ang aming buhay. Tinatanggap namin ang iyong tawag na mabuhay bilang mga alaga ni Kristo, mga sitlan ng iyong pag-ibig, habag at katotohanan. Linisin mo po ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Baguhin mo ang aming pag-iisip at palakasin mo ang aming kamay upang kami ay maging daluyan ng iyong biyaya kung saan man kami naroon. Ihanda mo po kami sa pagdating ng aming tagapagligtas. Tanggapin mo po ang aming papuri at pagsalamat at pagtatalaga na iyong pagkakas. Patubayan kami ng Espiritu Santo ngayon at pagkailanman. Ito ang aming maitim na panalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Naway ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ang gumabay sa atin upang mamuhay at maglingkod sa pag-ibig. Umayo tayo sa